Ang Palasyo Malacanang sinabi na limitadong impormasyon lamang sa kaso ni former Representative Zaldico dahil sa batas ng France at Czech Republic. Paghina naman ng piso, dulot umano yan ng malakas na dolyar at mataas na presyo ng langis. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, inihayag ng Palasyo Malacanang na limitado ang impormasyong may bibigay tungkol sa kaso ng puganting si dating mambabata Zaldico dahil sa mga batas na sinusunod ng ibang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, personal na tinanong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang France kung bakit hiniling nitong dalhin sa kanilang kustodiya si Ko mula sa Czech Republic. Kaugnay nito, alam ng French Ambassador na si Marie Fontanelle ang fugitive status ni Ko, ngunit hindi ito makakapagbahagi ng impormasyon kaugnay ng posibleng asylum dahil sa batas ng kanilang bansa. Kinumpirma naman ng Czech Charge d'Affaires Eva Tenzin na na-retain talaga si Ko sa kanilang bansa dahil sa invalid travel documents. Gayunman, hindi sila makapagbigay ng karagdagang detalye dahil sa international at national laws. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Pag-uusapan natin ang pagpapamadali ng pagbalik kay Zaldico. Yan po ang ibinigay na mensahe ng Pangulo sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case for a political asylum. So yun lamang po ang nakuha na impormasyon natin kahapon kasama ang Pangulo. Si Pangulo ang nakipag-usap at sinabi po niya na dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Dahil habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang bansa sa Czech Republic habang nandoon si Zaldico ay biglang naputol ang pagbibigay ng impormasyon. Pa rin po, ang bilateral relations ay hindi maapektuhan at ibibigay ang anumang impormasyon basta naaayon ito sa kanilang batas. Binigyan din ng Malacanang na wala silang itinatagong impormasyon at patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan upang maibalik si Ko sa Pilipinas at harapin ang mga kasong graft at malversation. Dagdag pa rito, kailangan din kasing tiyakin na nirerespeto ng bansang Pilipinas ang mga batas sa Czech Republic pati na rin sa France. Samantala, sa iba pang balita, iniuugnay ng Malacanang naman ang panibagong paghina ng piso laban sa US dollar sa unusually strong na dolyar at sa umiiral na tensyon sa Middle East. Ayon kay Castro, karamihan sa mga dahilan ng depreciation ay panlabas o hindi direktang kontrolado ng ekonomiya ng Pilipinas. Binanggit din ng opisyal ang pahayag ni Department of Economy Planning and Development DepDev Secretary Arsenio Balisacan na nagsabing mas mabilis ang pagtaas ng demand para sa dolyar kaysa sa supply nito. Dahil dito naapektuhan ang piso dahil sa paglipat ng kapital patungo sa United States. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Hingin ko na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. On the record low value of the Philippine peso relative to the US dollar, ang sabi po niya, depreciation results from overlapping factors, mainly external to the Philippine economy. There are two major ones. One is the unusually strong US dollar, which is pulling capital toward US assets and away from emerging markets like the Philippines. This makes the peso weaker, simply because the dollar is rising faster. The other main factor is the sharp global oil price spikes, combined with the country's dependence on imports. This causes the country's demand for dollars to spike, the trade and current account deficits to rise, and in turn, the peso to weaken. Sa tanong kung anong hakbang ang ginagawa ng pamahalaan para rito, sinabi ni Balisacan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang may mandato na tiyakin ang katatagan ng piso at maiwasan ang matinding volatility. Anya, sapat ang kakayahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang kontrolin ang labis na paggalaw ng currency. Naitala ang piso sa panibagong record low na 61.3 pesos kontra dolyar noong Abril 28 kasabayan ng patuloy na pressure mula sa pandaigdigang economic conditions. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.